and greet lovely evening. So again, abundance morning, everyone. My name is Giselle Kitane, and I will be your host for this time's activity. So we are so blessed to have with us a very special guest, and a few ground rules lang po. Just like our other Zoom activities, let's keep our mic on mute while our speaker is talking via Zoom. And of course, let's be focused. So, I believe lahat po nang nandito ngayon, free of distraction po yung ating paligid. So, para po makafocus at mapakinggan natin kung ano po yung i-share ng ating guest speaker this afternoon. So, with that, yes, we are so blessed again to have this very special man of the hour. So I think di ko na po patatagalin. Let me introduce to your speaker this afternoon. This young man is a millennial mind exposed into both sides of life. Being rich is hard. Staying broke is hard. And learning from others' mistakes is his main principle. He is an independent, young, ready, and hungry for his dreams. In fact, he is very determined to chase those dreams and wanted to retire in a well-designed life at the very young age of 25. So, ladies and gentlemen, please help me welcome our very special guest this afternoon, Mr. Kurt Livelo, RN, Registered Networker. Virtual applause po for everyone. Virtual applause. Okay, Kurt, it's now your time to shine. Ayun, good morning everyone. Ayan, SVP Roy. Ayun na pala si Kurt. Go, Kurt. Ikaw na. Okay, I think we can hear. Naka-unmute ka na, Kurt. Yeah, okay. Of course, with a very supportive SVP Roy. Yeah, okay. Yeah. Good evening, everybody. My name is Kurt Livelo, and I am 17 years old. I am from Davao Market naman. Kung sa iba siguro dito, first time pa ako makita sa screen, sa Zoom. Ito po ang itsura ng 17 years old na networker dito sa Davao. Ngayon, mag-story lang po ako kung paano ko nakita ang networking, kung kailan rin ako nag-start. Way back then, hindi naman talaga ganun kayaman ang family namin. Sabi natin, itong mayaman, itong mahirap, itong gitna, bawasan mo lang ng konti. Ganun nakasimple ang buhay namin dati. Ang father ko naman, nagtatrabaho siya sa malaking kumpanya, hindi ko na sabihin San Miguel. Nag-work siya sa San Miguel for almost 11 years na. Nakita niya walang progress doon. Tapos may nanggap sa nag-introduce sa kanya itong company. Ngayon nagsabi yung guy sa kanya, sabi niya, alam mo ba, Doc, worried na ako kung kumikita ko ng 250,000 pesos per week. Sabi, at the same time, nagpasok sa mind ng father ko, ni SVP Roy, sabi niya, ano kaya itong tao na to? Sadyang mahangin o ay pagkamayabang rin? Pero at the same time, nag-build rin sa mind niya rin yung curiosity rin na
Pero paano niya kaya nagawa yung gano'n na kumikita siya 250,000 pesos per week na samantalang si papa ko, nasa San Miguel siya, manager siya, ang income niya is 50,000 na kulang pa rin sa aming pamilya. Ang buhay niya lang, income minus expenses equals utang, gano'n lang din talaga. Yun, nag-venture siya outside ng employment na industry, nag-venture siya sa networking industry naman, nag-start siya. For the first 5 months, doon niya nakuha ang first car niya. Yun siya is 2013 na year model, Chevrolet Trailblazer. Yun siya yung time na kinuha namin sa Bacolod. Di ko talaga ina-expect na magkuha kami ng sasakyan yun. Ginasabi man siyang manager daw sa San Miguel, may sasakyan siya. Yung prodo niya, sagot ng kumpanya. Ang ibang gastusin niya, sagot rin ng kumpanya. Kung sabihin man lang pagkain, okay lang man rin pagkain namin. Secured man rin. Pag time na magkuha yan sa blood sample ng manok, mga 100 heads, magkuha yan si Papa galing ng poultry, isakay niya doon sa pick-up, pagdating doon sa bahay, katayin nila. Pag makuna na yun nila ng blood samples, yung blood sample lang kunin nila, dalhin nila doon sa kumpanya balik, tapos yung manok na kinatay nila, wala na. Linisin na namin na. Pero kahit yan yung sitwasyon namin, grabe pa rin kahirap ng buhay. Yung time na yun, nakakala mo, kaya pangyabang mo talaga, merong sasakyan niya, pero hindi naman sa'yo, kaya sa kumpanya nakapangalan. Di ba? Kung sa akin lang, that's life. Hindi man natin mapili talaga na ganun ang buhay natin dati. Kasi hindi pa man natin doon ko nakita, ganun pala kaganda ang buhay sa networking. Nag-start siya ng business way back 2012. Late 2012. Pag-start niya doon, sabi niya, yung pag-start niya time na yun, nagkautang-utang pa yun siya. Baon na siya sa utang. Pero nangutang pa rin siya para makasali siya. Kaya nung time na yun, ang laman lang ng bulsa niya, 50 pesos lang. Sabihin ng iba, manager ka pero wala kang pera. But yun talagang totoo. Paano niya mamatago sa ibang tao dahil yun talagang reality niya. Nangutang pa siya para makasali siya. Ilang araw siya hindi nakatulog dun sa utang na yun. Sabi niya, paano kaya ako makabayad sa utang ko? Paano kaya ako makabayad sa utang ko? Na hindi mo yung solusyon na gusto ko rin, hindi ma rin sa kanya. Kaya ginawa niya lang, sabi niya, magsipag na lang daw siya. Bakit ko isipin ang utang? Ang ginaisip ko paano magbago ang buhay ko. Yun ang ginawa niya. Ginawa niya consistent after 5 months in the business. May sasakyan kami yun na galing sa San Miguel pa, pero gihatid lang kami sa bus terminal sa Dumaguete. Nag-commute kami, nagsakay kami ng bus papuntang Bacolod. Tapos, yun pala, yung time na nandun kami sa Bacolod, yun na pala yung time magbukas ng car namin na hindi rin namin alam, wala rin siyang isabi. Doon na rin ako na-amaze na kahit pala na anong buhay mo, anong background mo dati, posible pala mangyari yung mga pangarap natin. Basta willing ka lang talaga mag-take ng risk. At yun, nagsimula na doon. After 1 year, na-accumulate niya is 3.8 million. After ng 1 year na yun, naglipat kami sa Mindanao naman. Pumunta kami dito sa lolo ko naman dahil masakit man sila, walang magbantay rin sa kanila kay ang kapatid ni mama, ang isa seaman, ang isa nag-abroad yung that time. Si mama lang man, kami lang man na family ang present yung that time, kaya umuwi kami dito sa Mindanao, sa Bigos. Time na yun, nag-transfer kami sa school dito. Pero ibang feeling pala na meron ka talaga sariling sasakyan na sa'yo talaga nakapangalan, hindi sa kumpanya. Grabe kaganda ng buhay. Magsimula ka dati na pasok ka sa eskwelahan, meron kang baon, may merienda ka daw. Sabihin pa na ibang tao, Kurt, kaya manyaman mo talaga, manlibre ka daw eh. Sabi ko, hindi ako mayaman. Ang father ko siguro, yun ang mayaman dahil siya ang nagsipag. Siya ang nagsikap para makuha ko anong meron kami yun ngayon. Way back that time, sabi nila, imposible naman masyado na hindi
hindi magbaba ng 100 pesos yung baon mo. Sabi ko, hindi talaga mag-abot ni 50. Ang baon na namin talaga that time, 20 pesos. Nung nasa Negros pa gani kami, ang baon lang gani namin puputang school, 5 pesos lang, hindi sila makapaniwala rin. Kala siguro nila na maganda ng buhay na pinagmula namin. Hindi rin. Nanggaling rin kami sa wala. Hanggang sa nagkaroon, nakatikim rin. Doon namin experience yung magandang lifestyle. Ngayon, ito ang start ko na rin para mabuild ko rin sa sarili ko. Kasi yun lang man yung pasok sa akin rin na ginawa gani ni Papa. Ako pa kaya paano kaya na kung gawain ko? Mas bata pa ako ngayon. Posible mas malakas pa ako. Mas marami pa akong pwedeng matulungan na ibang tao rin. Nang nagustuhan ko lang rin dito, iba pa lang feeling pag may pera ka. Marami kang taong pwedeng tulungan. Yung ilang years rin doon sa hometown niya sa Upi, Maguindanao, nagbigay kami ng school supply sa mga estudyante doon, mga bata doon, dahil yun ang sabi rin ng papa ko rin na ibang feeling pag nagatulong ko sa ibang tao. Eh nakita niya ba rin ang buhay ng ibang tao doon? Grabe talaga kahirap. Ma-remember ko lahat ng story ginasabi niya na Go, Kurt! Kaya mo yan! We love you, Sir Kurt! Kala ko Zoom meeting lang, iyakan na rin. Pero, sabi talaga. Habang salita ko ngayon, ma-remember kong buhay namin dati, grabe like layo. Sabi ko, kung hindi kayo nag-venture outside yun si Papa ng networking, ano kayong buhay namin yun? Sabi, yun na rin sa akin. Yung time nasa networking si Papa yun, way back 2013, 2014, ang average na income per month yun, nasa 800,000. Ngayon yung advisor ko, yung nagsabi rin sa amin na, class, mag-aral kayo mabuti, maghanap kayo ng trabaho kayo para magandang sweldo nyo. Nasabi niya sa amin na sweldo namin nasa 30, makahanap kayo ng trabaho na mag-income kayo ng 30,000 to 50,000, maganda na yun. Doon ko na-debate yung teacher ko, sabi ko, sir, paano sir kung ayaw ko yung gano'n na income? Dahil nakita ko man, pwede pala mas malaki pa. Nakita ko man yung father ko na nag-average siya ng 800,000, sabi ko, iba pala mas kung ma-expose ka sa mas malaki na bagay, mas expose ka sa ibang bagay na pwede ka mag-grow pa, lalo, mas makatulong ka sa ibang tao. Dahil nung time na nandito kami sa Davao, halos ibang tao rin na kita ko anong buhay nila dati, mga simpleng tao lang rin. Minsan ang iba, tricycle driver, nga nagtatrabaho sa palengke. Pero sabi ni Papa ko, hindi man talaga all the time, hindi man talaga for the rest of our life. Ganitong buhay natin, kung anong meron tayo ngayon. Hindi man talaga tayo look forward na ito pa rin buhay natin, magtanda tayo, mag-senior tayo, magtrabaho pa rin tayo, magsikap pa rin. Hindi ako rin ganun mangyari. Gusto ko rin na mas maaga ko magpa-retire yung parents ko. Kasi hindi all the time nandyan sila para sa atin. Hindi all the time sila ang nag-support sa atin. May time na rin talaga na magbukod rin tayo. Magkaroon tayo ng sarili nating pamilya. Pero sabi ko, why not mag-start ako mag-learn dito sa networking ng mas maaga
para mas maaga ako mag-retire para sa ibang tao. Dahil gusto ko mag-retire rin ako at the age of 25, sabi ko, kung gusto ko mag-retire ng age of 25, ano kayang industry ang pasukin ko? Ayaw ko talaga maging empleyado, eh. Proud talaga ako magsalita sa inyo ngayon. Never in my life, ni nung bata pa ako, naisip ko magpasok ako ng employment. Tinatanong ako ng teacher ko, "Anong gusto mo paglaki mo?" Sabi ko, "Wala." Ginasabi na employment daw ang pasukin mo. Sabi ko, "Ayaw ko talaga ng employment." Yun naman narinig ko na na-expose rin ako sa networking industries, dun nagkasabay ako sa meeting nila SPP Roy, dun sa Davao every night na mag-presentation yan sila 8 PM, matapos sila 9, tapos may leaders meeting pa yan sila. Grabe talaga ka-enjoy ng buhay yun. Sila nag-meeting sila, tapos kami mga bata pa man kami, klase ng life ko. Proud talaga ako na na-expose ako sa networking industry. Dahil nakita ko anong growth ng networking. Marinig ko sa ibang tao, sa ibang kakilala ko, friends ko, sabi nila, "'Pag networking yan, scam daw yan, pyramiding daw." Sabi ko, "Hindi. Eh, kung scam 'to, dapat matagal at 'wag sirado." Isa pa, bakit paano naging scam 'to? Na marami namang natulungan yung networking industry na mga taong yumaman. Nagsimula from rags to riches. Hindi hindi man ginasabi na kailangan mo ng educational background mo dito na mag-start ka kagaya sa job. Kailangan kailangan nilang experience mo, anong grades mo. Yung sa akin naman, yun nga nagtuturo ang eskuwelahan sa atin ng educational system nila, hindi naman patok sa sitwasyon natin ngayon na magtrabaho tayo. Sa Sabi ng iba mag-lecture pa sila kung kailan daw namatay si Rizal. Ito naman sa akin, kailan ba sila nagtanong sa interview kung namatay ba daw si Rizal? Kailan nagdigmaan sila Lapu-Lapu, sila Magellan, 'di ba? Hindi hindi yun lang ginasabi ko na hindi talaga lahat ng bagay na matututunan mo sa eskuwelahan is applicable sa buhay rin. Dahil na-experience ko ng both sides of life, eh. Nung nandun kami sa farm, nagbibigay kami ng school supplies sa ibang bata. Meron na rin kaming farm rin dun, nagpatayo rin dun si Doki ng swimming pool, ipaayos niya yung farm nila, nagpagawa siya ng bahay, ipataniman niya ng mga puno. Ako naman rin, kami naman rin magkapatid, dun rin kami nagtatrabaho. Yung last 2020 lang, nandun kami. Grabe talaga yung buhay na yun. Masasabi ko talaga pinaka-memorable yung na-experience para sa akin. Bakit mo 'pag weekdays, 5 days yan mag-aaral ka. Pagka Friday ng hapon, magpunta ako ng palengke para makabili na ako ng konsumo namin. Tapos mag-bike naman ako papunta ng farm, magpasok kami mag-bike mga 5 kilometers siguro papasok, rough road yan siya. Pagdating dun, baba mo yung gamit lahat, mag-prepare ka ng ulam, baba ka, pagkatapos magsimula ka ng magpala ka, ang ginapala mo akala mo kung konti lang rin. Sabi ng iba, "Konti lang yan, 3 hectares lang naman." Akala siguro nila biro lang, sabi ko. Nanggaling man ako sa siyudad na bata, pero proud talaga ako na na-experience yung buhay ng pagiging farmer. Dahil kung hindi ko na-experience yung anong buhay ng father ko dati, hindi ko ma-value kung anong meron kami ngayon at kung ano pang puwedeng mangyari sa atin ngayon. Yun naman sa akin naman na sabihin natin gano'n na dahil na-experience ko nga maging mekaniko ng motor, magtayo ng building, yung bahay ba o bakery, nagpasok rin ng bakery, nagkandado rin, magtanim ng palay, mag-harvest rin. Pero yun lang ang retain rin sa utak ko. Marami na akong taong nakita, puwede pang mas magaling pa sa'kin magtrabaho, mas mabilis pa sa'kin magtrabaho, at mas matagal na na-experience sa'kin kaysa sa trabaho rin. Ang sabi ko lang sa sarili ko, "Kahit nagyaman ba sila?" Wala, sabi ko. Do'n sa networking industry sabi ko, 1 year pa lang
si Papa mismo. 3.8 million na siya. Samantalang kung sa San Miguel siya, 600,000 lang siya per year. Gross pa. Ano lang kaya ang net niya? Ang buhay niya kay income minus expenses equals utang. Yun na, di simulan ko. Nag-aral rin ako ng matagal din. Yun yung life ko rin na more than 9 years na rin of exposure. Start rin ako na hindi pa rin pwede na spoon feeding lang tayo parati. Hindi pa rin pwede mag-asa tayo dun sa kanila. Eh, yun talaga ang pinaka-main point na ayaw ko talaga makuha sa pamilya ko, manghingi. Hindi ko yung gusto. Mas gustuhin ko pa mamigay sa ibang tao kaysa manghingi ako. Alam ko magandang feeling na binibigyan ka ng tao. Masarap sa feeling yun, binigyan ka daw. Pero ibang feeling pag ikaw ang bumibigay ng blessing sa iba, yung ginashare mo yung anong meron ka. Hindi ka naging selfish. Sabihin mga ibang tao, mayaman kasi kayo. Hindi kami mayaman. Nagsimula lang rin kami sa mahirap. Nagkataon lang talaga na mas pinairal namin ito pa rin ang mga pangarap namin kaysa manatili kami sa buhay ng pagiging empleyado ba o ganyan. Sabihin ko at a very young age, 17, yung sa ibang tao nga, ni teacher ko, principal ko, nagulat lang sila kung paano mag-isip, sabi ko, teacher, kahit ano yung teacher na pilitin pa ko sa ibang eskwelahan, hindi ko talaga gusto magpasok ng employment. Ang iba naman dito, ang ginasabi nila na mag-empleyado ka lagi, secured ka. Sabihin nga natin, 50,000 ang sweldo mo per month. Magpapatay-patay ka man sa trabaho, fixed pa rin ang income mo. Pero kung sabihin natin dito ka sa networking industry, nagdepende man yung income mo sa sales mo, sa hago mo. Pero yun ang nagustuhan ko. Kung magsipag ka man lang sa trabaho, bakit hindi ka magsipag para gawin ang pangarap mo? May choices ka man rin. Mamili ka man lang ng income mo, dito ka sa malaki, dito ka sa maliit. Siyempre, dito ka sa malaki. Kaya sabi ko, anong kumpanya ang pwede sa akin magbayad ng malaki naman? Ito na nagiging choice ko, networking. Hindi pa man ako ganun talaga present talaga or physically active dun sa pag-network nila Doki dati, nila SBP Roy. Pero expose yung mind ko. So anong ginapag-usapan nila? Pagpayaman, milyon-milyon ang income na gina-attain sa utak na gina-build up nila. Yun yung mag-retain sa utak ko. Hindi ko man maintindihan yung mga mannerisms nila or terminologies nila, pero ma-digest ko. Kasi yun ang naririnig ko parati. Yun siguro nakaganda siguro sa experience. Proud din ako na halos itong buong Pilipinas na ikot ko rin dahil sa networking, dahil sa father ko. Dahil sinabi niya rin, kung papiliin ako na paaralin ko kayo o pasuruin ko kayo sa ibang lugar, mas gustuin ko na ipasuri kayo, pa-travel kayo sa ibang lugar. I'm sure na mas ma-expose pa kayo sa ibang bagay. Mas magiging open pa yung mind nyo sa ibang knowledge naman, ibang cultures, kung paano rin sila mag-start ng mga business rin nila, kung paano sila nag-grow, paano sila nag-fail. Yun ang nagustuhan ko sa father ko. Hindi siya tawag na strict, kumbaga. Hindi niya kami pinipilit kung ayaw namin, kung gusto ba namin, hindi rin siya magtanggi. Ang buhay namin dati, grabe talaga, ganda. Makin mo bigyan ka ng gift, kay magturo man talaga kami ng laruan yan. Gusto ko yun, yan. Gusto ko yung ganyan. Mabilhan ka dati ng remote control na nasa 4,000, 5,000 ang isa. Ilan kami magkapatid? 4. May huli pa kaming ikalima ngayon. Medyo malaki-laki rin ang gap sa amin. More than 10 years sa akin. Mga 12 years siguro ang gap namin, ang bunso namin. Pero lang sa akin, sabi ko, na-enjoy ko nga ang pagkabata ko. Yung bunso pa kaya namin. Hindi rin pwede na kami na-experience namin yung buhay na ma-enjoy namin ang life. Anong buhay na mag-travel ka? Ano rin buhay na magkain ka sa restaurant sa araw-araw? Kaya lumaki kami.
Grade 6 ako that time. Nasa 78 kilos ako. Ganon ako kagaan. Sabi ng ibang tao sa akin, "Sir, magpaliit ka na. Mahirap yan paglaki mo, hindi na yan makita. Hanap-hanapin mo na yan." Sabi, yun rin sa akin, sabi ko rin, "Pwede ako magpaliit. Ako lang rin ang nagdadala ng katawan ko. Ito lang rin ang vehicle ng kaluluwa ko kaya para gumalaw ako. Why not mag-invest ako sa sarili ko, mag-exercise ako." Nag-start ako mag-bike. 3 months after, galing ako 78, nag-68 kilos ako. Pagpasok ko naman ng high school naman, medyo naging conscious na konti sa sarili, simula ang paliit talaga. Yan ang sabi ko sa sarili. Kung sabihin natin na hindi kaya ako naging healthy, posible tigbok na siguro rin ako. And that time, 2016, pinaka-harsh din yung moment sa akin rin na na-stroke din si papa na hindi ko alam. Tinamaan rin siya ng mild stroke. Hindi sila nagsabi sa amin, yung mama ko yung nagsabi. Sabihin na teachers namin, yung ibang parents ng classmate ko. Hindi pa alam lang sa amin na, "Mama, pag-uwi mo na daw sa farm si papa kaya para asikasuhin lang daw." Nawala siya sa amin for more than 4 months. Yun rin, yung pag-down din ng income niya, galing ng average 800,000, umaba na ng 343,000 per month, pero wala siyang ginagawa. Sabi ko, ito ang pinakamagandang narinig ko, na-encounter ko sa networking industry na tinatawag nilang leverage. Ano yung leverage? Leverage naman yung pinaparami mo yung sarili mo para gawin yung isang bagay, mas mabilis ka, mas efficient mo gawin yung isang bagay na hindi lang ikaw naghahago. Hindi kagaya na sabihin natin self-employed ka, mekaniko ka, sabihin natin ayos ka ng motor, magtanggal ka ng isang motor, bungkagin mo yan siya, gano'ng katagal mo kayang gawin ikaw na isa? Posible mga isang araw rin. Pero ikumpara mo sabihin natin na meron kang motor shop, tapos meron kang mga trabahante o mekaniko na nagtatrabaho sa'yo. Yun siya ginatawag na leverage. Gaya na lang sa Jollibee, kay Tony Tancatcho. Maraming Jollibee sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, kahit sa ibang lugar rin ng buong mundo. Maraming stalls ng Jollibee, maraming franchise. Pero lahat ba yun pinupunta ni Tony? Wala. Dahil may sistema siya. Yun ang nakaganda dito, yung sistema na yun. Na kahit matulog ka man, kahit nagabiyahe ka, nag-enjoy ka ng life mo, magsuri-suri ka man sa anong lugar man yan, nag-income ka pa rin. Hindi kagaya sa self-employed ka or sa employment ka, magtrabaho ka, may income ka. Mag-absent ka, kaltasan ka nila sa sweldo mo. Sabihin ng iba, gustuhin ko lang mag-employment kaya parang ito na talaga buhay ko. Narinig ko rin to sa isang tao rin na tinanong ko rin siya, na-curious na ako. Kay kapitbahay namin, nagtatrabaho sa mall. Tanong ko, gaano katagal ka na sa mall nagtatrabaho? Sabi niya, nag-13 years na. Sabi ko, maganda bang buhay niya? Hindi daw. Ang buhay niya pa rin ngayon. Ultimo, hometown niya, hindi niya mauwian. Parents niya, hindi mauwian. Ultimo, boarding house niya, mahirapan siya magbayad. Kuryente, mahirapan siya magbayad. Tubig niya, ibang essentials niya, mga toothpaste niya ba o kumbaga. Magkano lang ang arawan nila? 396. Now what if kung may pamilya yung lalaki na yun, may kalibin pa siya, ano kayong pakain niya sa mga anak niya? Sabi ko, kung meron man akong pwedeng choice iba na piliin, bukod dito sa pagtrabaho mo ng empleyado, mas piliin ko yun. Kung pasok ka dito sa networking, sabihin nila, ay, ang mayaman dyan, yung mga nasa taas lang. Hindi po. Marami na pong nauna sa inyo po. Marami na pong nauna yung batch ni Doki rin. Hindi talaga ang pagalingan ng labanan dito. Kahit gaano mo pa kagaling, kung hindi mo i-apply yan, hindi ka mag-execute, wala pa rin mangyari sa'yo. Ang labanan dito sa kumpanya natin, sa industriya natin is pasipagan, hindi pagalingan. Yung pagalingan na yan, pwede ma-acquire over time. Matututo ka rin pag
sa pag-invite mo ng mga tao, sa pakikipag-usap mo sa ibang tao na mam-prospect ka, mag-invite ka, makita mo lang yung ibang tao na, ano naman ganitong buhay niya dati, oh, tapos ngayon ganito na. Depende lang talaga sa tao kung porsigido siya, yung consistency na gusto niyang ituloy talaga. Hindi rin sabi na all the time na dito rin tayo magtrabaho, full-time. Posible yang iba diyan busy rin, mga part-timers lang, may employment rin. Sabi ko, okey lang yan kung employment ang choice niyo, wala namang mali doon. Kung employment ang choice niyo, okey lang siya, maka-survive kayo. Employment, puwede niyo siyang choice for survival. Pero kung sabihin niyo ang employment ang asahan niyo para sa pangarap niyo, imposible talaga mangyari yung gano'n. Marami na akong taong nakita mas matanda pa sa akin, nag-retire na lang sila, wala pa rin nangyari sa kanila. Lolo ko na lang, nag-retire siya sa army. Magkano lang retirement nila? 3,000,000? Na samantalang yung 3,000,000 na yun, anong kinalabasan yun? Di bayad sa utang, pang-maintenance niya na lang, mga gamot-gamot, katapos na ubos rin. Ano lang palang retirement mo, magserbisyo ka for more than 30 years? Ayoko ng gano'n. Bakit pa ako maghintay na sabihin ng ibang tao, life starts at 40, kung puwede ko naman simulan na mas maaga. Mas gustuhin ko pa mag-fail ako ng maraming beses habang bata ko, at least bata pa ako. Dahil sa word na fail, it means first attempt in learning. Mag-fail ka man dito sa networking industry, at least nag-attempt ka, nag-try ka. Yun ang prinsipyo ko. Gusto ko rin matuto sa mali ng ibang tao na hindi ko nagawain. Bakit pa hintayin yung 5 years, yung 10 years na yun na tinatrabaho nila bago ko masabing mali yun. Nakita ko naman sa kanila na mali talaga yun, walang nangyari sa kanila, maghanap ako ng ibang bagay na puwede kong gawin na mas maganda pa kaysa dun sa ginagawa nila. Ang nakaganda naman dito sa networking industry, first, ang mabigay niya sa'yo freedom. Anong freedom naman? Financial freedom, time freedom. By financial freedom, sabihin natin hindi ka magproblema anong bilhin mo, magpunta ka sa mall, hindi ka magsilip ng presyo, makikita mo yung presyo. Nakita mo 5,000 yung damit na yun, parang tinamaan ka ng sakit sa ulo, parang nag-aikot ang paningin mo, mahal na uy! 'Di ba? Yun ang ginaisip mo 'pag wala kang pera, lalo na kung magkain ka sa labas, magkain ka sa restaurant, imbes na magsilip ka kung anong masarap dito, ang isipin mo, anong mura dito, saan tayo makatipid, 'di ba? Yun ang buhay mo 'pag nasa networking ka lang, ay sa job. Kung mag-job ka, ang naayawan ko lang sa job kaya nabigyan na nila ng meaning, eh, journey of the broke. Ayaw ko ng gano'n. Kaya sabi ko dito sa networking maganda talaga ang buhay na puwedeng mangyari sa atin lalo na sa ibang millennials ngayon o ibang Gen Zs nagsisimula pa lang dito sa Renao. I'm sure grabe kalaki ng future niyo. Kahit sabihin natin nagsimula pa lang kayo, ma-reject man kayo, okey lang. Yung iba diyan kung mapalalaki man siya, sabihin niya gi-reject siya, okey lang 'yan. May manligaw ka gani kung i-reject ka kaya ayaw talaga sa'yo ng babae, tanggapin mo lang gani. Ang tao na kaya yung tricycle, sabihin ng tricycle driver, "Saan ka?" Pagsabi mo ng lugar, "Ay dili lang po, dili lang po." 'Di ba rejection lang man rin 'yun? Learn to accept rejections, kasi dun ka lang natututo. Habang mag-try ka, mag-venture ka outside, habang nag-work ka sa field, matututo ka rin over time. Gaya pag-follow up, mag-follow up ka ng prospects mo, ng guest mo, matutunan mo rin dito. Ang nakaganda rin dito, ma-encounter mo rin dito ang personal development. Kung sabihin natin dati, mahiyain ka, kagaya na lang sa akin, mahiyain talaga ako dati. Tapos grabe talaga hot-tempered talaga ako na klaseng tao. Yung tipo na kalabitin ka lang sa eskwelahan,
dahil ayaw ko talaga magpagalaw sa ibang tao. Kinabasan, bugbog talaga. Pinakamatindi talaga na nakita o naramdaman ng classmate ko, yung time na grade 6 ako. Dahil yung time na yun, nastiskan yun siya dahil sa akin. Sabi ko, ayaw ko talaga may mga taong nakikialam sa akin. Yun lang nakikita ko, mga buhay ko dati. Simula nung pag-transfer ko dito sa Mindanao, grabe talagang challenge sa akin nung transfer ako ng school dito sa Digos. Pag grade 2 ko, na-principal ako dahil sa away rin. Suntukan lang rin. Grade 3, suntukan lang rin. Grade 4, suntukan lang rin. Grade 5, suntukan. Hanggang grade 6, grade 7, grade 8, suntukan lang rin ang kinabukasan. Sabi ko, anong kinabang naman kung sabihin natin yung emosyon mo na nag-control sa'yo? Magpadala ka lang sa nararamdaman mo. Ikumpara mo naman kung ang pinapairal mo yung utak mo, na tututo ka rin, na hindi ka easily offended ng ibang tao. May sabihin man silang hindi maganda sa'yo, pero kung sabihin naman natin na matino ka na, matino naman yung pag-iisip mo na sabihin natin, okay lang yan na magsabi sila kung ano-ano. Hindi naman sila nagpapakain sa atin. Hindi naman sila nagabayad ng kuryente sa bahay natin, ng tubig natin. Tanggapin mo lang yun. Yan learnings na pwede mo ma-acquire dito. Public speaking rin. Mahiyain ka, tahimik ka, magkapal talaga ang mukha mo. So, sa networking industry ka, may dalawang choices ka yan. Kung baga naw, baga bulsa. Kung ipis naw, ipis bulsa. Pag makapal ang mukha mo, makapal talaga ang income mo. Malaki talaga income mo. Dahil walang nagyaman na mahiyain. Mag-apply ka galing trabaho, kapalan mo gani ang mukha mo. Sir, mag-apply ako ng work. Alangan naman nung mahiyain ka. Sir, mag-apply ako work. Magkano income na gusto mo? Kaya na po bahala. Di ba walang ganon? Kaya sabihin natin na makapalan ng mukha, medyo makapal na rin mukha ng mga networkers na ngayon. Alam na rin nila kung anong buhay rin na nakita nila sa ibang tao rin na ayaw nilang experience pa. Ngayon, sabihin natin sa pangarap man lang. Sa pangarap man lang, grabe ko talaga laki mangarap. Nagsimula na yun dahil pagpasok ng father ko dito sa Pilipinas. Nakasimula sa akin sa pagiging ambisyoso na klaseng tao, nung time na nakuha namin yung sasakyan na yun. Nung time na yun, wala talaga ng baba yung standards ko yun. Pagpasok ng sasakyan na yun, grabe na talaga ganda ng buhay ko yun. Ginahatid ka sa school pala. Iba palang feeling pag ginahatid ka ng sasakyan sa school ng parents mo, mabigyan ka ng baon. Kaya pag mayaman ka, marami kang kaibigan. Pero pag wala ka pera, daw wala lang. Yun ang nakita ko talaga sa ibang tao na hindi ko kayang salubong pag sabihin natin nasa outside world ka. Sabihin nila daw, hindi na kailangan niyang pagiging mayaman ganyan. Basta may tunay na kaibigan ka. Sabi ko, anong meron kung may tunay na kaibigan ka? Tunay nga. Pero sila ba nagatulong siya magbayad ka ng gastusin mo? Hindi. Ikaw pa man rin magkaayod yan para sa sarili mo. Pangarap ko man rin magkaroon ng sasakyan, magpili na lang rin ako ng magandang sports car ba o two-seater ba. Sabi ng ibang tao, pareha lang man yan, 4 wheels lang may makarating ka rin sa isang destinasyon. Pareha lang nga na 4 wheels. Pero yung experience mo, pero yung feeling na mararamdaman mo, iba. Magsakay ka sa multicab, magpunta ka sa isang bagay, ay sa isang lugar, pagdating mo dun, wala kang nangyari. Pero kung sabihin natin nakadrive ka ng Camaro mo, ng Mustang mo, or ng Miata mo, punta ka sa isang lugar, posible dayuhin ka pa ng ibang tao. Magpa-picture pa sila sa iyo. Kala nila nakakita silang artista. Yun pala, galing lang pala sa networking na klaseng tao. Yun na nagustuhan ko rin. Nag-stop rin ako ng school ko rin ngayon
Dahil itong pinagpatuloy ko, gusto ko gawin ito full time. Sabihin ng ibang tao, sayang daw, naghinto daw ako. Sabi ko hindi. Nakita ko na nung buhay na nangyari sa inyo. Alam nga naman sa kapwa ko magsipag kung matanda na ako. Kung sabi natin mag-enjoy daw sila muna ng youth nila ngayon, sabi ko, mag-start ako ngayon mag-build ng business ko. Pero 3 to 5 years from now, alam ko maganda talaga ang buhay ko. Hindi na sa akin, kundi sa atin rin lahat. May sabi ng iba, Kurt, gusto ko muna i-enjoy ang youth ko. Okay, sa akin okay lang yun. No problem doon. Sa akin lang, mas maaga lang siguro ako na open talaga sa reality. Grabe ka unfair talaga ng life. Sabihin natin na lifestyle man lang. Gustuhin mo ba yan na sabihin nila, bahalang pobre basta buhi daw. Pobre ka nga, buhi ka daw. Ano ang meron doon? Pobre ka, putulan ka ng kuryente, habulin ka ng electric company kaya wala ka daw nagbayad ng utang mo. Meron ka pang arrears daw. Sa tubig mo naman, putulan ka rin. Hindi mo na magbukas ka rep mo, wala kang maluto. Kaya ako nang ganon. Gusto kong, hindi na, wag na natin sabihin yaman. Komportable na lang na buhay. Sa komportable na buhay, iba talaga ang feeling mo na mag-iisip ka sa isang araw na lang, hindi ka magproblema anong oras na, makaluto ka anong gusto mo. Yung sabihin natin sa dates mo man lang na madala yung girlfriend mo or boyfriend mo, iba talaga. Gaya sa iba lang natin ngayon na sabihin natin nasa 20 above na, posible ang iba dyan meron na rin may boyfriend lang siguro o may pamilya ng iba. Dahil sa atin ng mga Pilipino, ang marrying age natin is 25. Sabi ko, kung 25 years old ang marrying age ng mga Pilipino, dahil nagtatanong na yung mga lolo natin or lola natin dyan na, maabutan pa namin kayo ng apo? May apo pa kami makuha sa inyo? Parang ganon. Sabi ko, kung yun man lang gusto nila, bakit hindi ko nagawa itong ganito kaya para mas alam ko secure yung future ko. Yung lifestyle na gusto ko. Sa atin, na sabihin natin nag-stop ako school, gusto ko magbalik pa rin ako school. Pero not to learn anymore ng educational system nila. Kundi mag-enjoy na lang. Ano kayang sabihin ng ibang tao na magpasok ka sa school, nag-enjoy ka lang, hindi ka mahirapan maghabol-habol ka pa ng thesis mo, ng reports mo, mga projects mo. Kundi mag-enjoy ka lang, magsakay ka ng sariling sasakyan mo. Yung nagpasok ka na mindset rin sa akin, sabi natin, yung feeling Kurt, no? Mag-aral ka at the age of 17, balik, o age 18 ba or 20 ba, pero nag-drive ka na sarili mo naman sa sasakyan, nag-enjoy ka naman sa life mo, nag-travel ka naman sa iba't ibang lugar, nag-enjoy ka ng mga gusto mong puntahan, hindi ka magalit sa teacher mo, posible yan pag mag-uwi ka galing ng eskwelahan. Sabihin mo pa yan sa professor mo kung may sasakyan ka na, Prof, mauna ko, Prof. Kung serbatuhan mo pa siya, pip, 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 pip. Iba talaga ang feeling pag ang tawag to, prepared ka. Comfortable yung buhay mo. Kasi yung sa akin nasabihin na kung sabihin natin ngayon sa Gen Z na stage ng life, sa mga age natin ngayon, posible magtanong sa may girlfriend ka, may boyfriend ka. Sabi ko, kung nagpasok ako sa networking industry para gawin kong pangarap ko, ipagpaliban ko lang muna yung ganun. Mas unahin mo pa yung career kaysa love life. Yung love life, mag-follow lang yan. Pero yung bulsa mo, pag hindi ka prepared, walang mangyari sa'yo. Sabihin natin ngayon na manguyab ka, magka-girlfriend ka, nag-date kayo, sabi mo, tara, date tayo. Kasama ko dalhin, basta doon mag-date lang tayo. Masaya ba yun para sa'yo na dalhin kayo sa fishbowlan, magtusok-tusok kayo? Sa akin, ayaw ko rin ganun. Makahiya rin yung para sa akin na bilang isang lalaki rin, na dalhin ko yung babae na doon makipag-date na, magtusok-tusok na. Sabihin natin na paminsan or once a month ba, na ma-experience ko lang ganun, okay lang. Pero sabihin mo, 3 dates, 4 dates ang nagdaan, ganun pa rin nangyari, mahiya na ako. Isa lang rin ang
ayaw ko rin marinig rin sa ibang tao, kung malinaw man rin ako sa babae rin. Magpunta ka sa bahay ng babae, dun tanungin ka ng parents niya, "Kaya mo bang buhayin ang anak ko?" Ito naman sa akin, kung mahirap ka na tao, posibleng magsagot ka alanganin o hindi ka sure, opo, parang gano'n. Ikumpara naman natin kung sabihin natin financially secured ka, "Kaya mo bang buhayin ang anak ko?" Posible sabihin mo, baka gusto niyo sumabay pa kayo, 'di ba? Anong halaga ng bulaklak kung dalhan mo ng bulaklak ng babae? Mas ma-appreciate pa 'yan ng parents niya kung dalhan mo siya isang sakong bigas. Magkano isang bouquet ng bulaklak? 1,000 or 2,000. Magkano isang sako ng bigas? Nasa gano'ng presyo na rin. Praktikalan na lang, 'di ba? Hindi man sinasabi na hindi ko gusto magbigay ng bulaklak, okey lang magbigay ako ng bulaklak. Pero kung practicality wise, yung bulaklak malanta, pero yung bigas puwede mo pang kainin, yung parang gano'n lang. Sa lifestyle natin na dina-dream, sa akin rin gusto ko rin yung ma-experience kagaya sa akin na gusto ko ma-experience yung dream wedding din. Minsan lang naman magdaan ng wedding sa atin. Yun pang hindi natin preparan. Hindi tayo prepared sa gano'n. Sabi niya, okey lang 'to magsimpleng kasalan tayo, konti lang ang bisita natin. Pero yung nagtatak sa isip ko, paminsan lang pala 'tong mangyari. What if sabihin natin simple lang gusto ko na wedding, pero yung babae pala gusto niya pala meron siyang dream wedding ring kanya. Yung sa akin lang, at least ma-secure ko man lang kung anong gusto niya, anong gusto ko rin. Yung makagbigay ka ng magandang dress sa kanya, makagawa ka ng venue mo na grabe kaganda ng lugar, kagaya dun sa Davao ng kinasal yung tito ko. Dun sa Davao sa Davao, grabe gitanong ko siya kung magkano ang bayad dun sa venue nila na yun. Sabi niya, "Mura lang naman Kurt, nasa 1.2 million lang naman." Gano'n pala kamahal ang kasalan mo 'pag preparado ka. Ilang tao lang bisita niyo yun? Nasa 250 lang. Exclusive na kasal, ilang tao lang, pero gastos siya ng 1.2 million. Sabi ko kung nakagasto ka na siya 1.2 million na para sa kasal niya, kaya sabi niya minsan lang magdaan, ako pa kaya, dito pa kaya sa networking industry, dito pa kaya sa Renault na puwede tayong kumita ng 5 million per week. Huwag natin isipin na ngayon kaya nating i-attain yung 5 million na yun. Short-term thinking yun. Ang gusto ko dito, yung long term, yung consistent talaga siya na mag-income ka dito. Sabihin natin hindi mo pa makuha ngayon 3 to 5 years this year ang 5 million, okey lang. Normal talaga yun. Depende lang sa sipag ng tao kung gaano kabilis yung growth niya. Pero tinatingnan ko 'tong ganito na kahit sabihin man natin at a very young age, 17, magtrabaho man ako ng 3 years na gawin kong consistent 'tong business na 'to, at the age of 20 or sabihin 3 years to 5 years from now, makuha ko yung 5 million per week na yun, hindi ako lugi. Alam niyo kung bakit? Mas mabilis ko pa nagawa yung 5 million kaysa sa ibang tao nag-venture sa employment. Sabihin natin mag-long term thinking ka, mag-abot ka ng 10 years, mas maganda pa 'tong source of income kaysa magpasok tayo sa main source natin na employment lang tayo. Mag-employment ka, habulin habulin ka nila parati ng mga bills mo, ng taxes mo. I'm sure meron naman talaga tayong tax sa bayaran, pero iba talaga yung feeling na hindi ka matakot magharap sa tao na kaya mo silang bayaran. Kung gustuhin mo gani, i-advance mo lang para hindi sila magbalik-balik sa'yo, hindi ka na habulin. Iba talaga yung feeling yun. Magtira ka sa hotel na 5 star, sabihin na natin dun sa Cagayan sa Lux Hotel sa Limkit-Kay, iba palang buhay na maka-sleep ka rin doon, makatira ka rin doon ng ilang gabi rin. Grabe pala kaganda. Magdaan ka lang dun sa overbridge nila, magdating ka na dun sa mall nila, makasuroy ka na. Iba palang buhay talaga kung ma-experience mo yun. Kaya tanong ko ibang classmate ko kung nakapunta na kayo sa Limkit-Kay? Nakapunta na kayo dun sa Dahilayan?
Sabi na wala pa daw. Hindi man lang gaano nila kilala kung saan yung lugar rin banda. Sabi ko, grabe pala. Ano? Iba pala talaga ang buhay pag ma-expose ka talaga sa buhay ng mayaman o sabihin mo buhay ng mahirap. Kasi ang main difference naman yan is ang mindset lang eh. Mahirap maging mahirap. Mahirap rin magpayaman. Saan ka magpili dun sa dalawa na yun? Mahirap, maging mahirap daw. Pero sa totoo lang, hindi talaga mahirap maging mahirap. Huwag ka magtrabaho. Magtambay ka na sa bahay mo, mag-upo ka lang, manood ka ng TV, posible talaga maghirap ka talaga ilang araw lang. Pero kung sabihin natin magtrabaho ka, sipagan mo itong negosyo na to, ito naman sa akin. Work now pero enjoy later naman na linya to sa akin. Willing ako i-risk yung kabataan ko ngayon, yung youth ko ngayon na i-alay ko dito, magtrabaho ko dito sa business na to. Sabihin natin sa age ko naman na 20, nag-enjoy ako ng life ko, pero ibang classmates ko naman, ibang friends ko naman, naghahanap pa sila ng trabaho nila. Once mag-reunion kayo balik, posible man talaga yan, kahit sa mga family relatives nyo. Ang tingnan man talaga nila yan, yung background nyo, ano ang status mo sa buhay, kung professional ka ba o ano, sabihin ng ibang tao, anong trabaho mo ngayon? Kung professional ka, posible, maging doktor ka, engineer ka, medyo sa taas-taas din na linya nila. Pero sabihin natin na boy ka lang, utusan ka lang o labor, posible dito ka lang. Ikaw ang tinatawag na tigasunod, tigabili, tigaluto, tigatakbo, runner ba kumbaga. Paano ko nasabing ganun? Kasi na-experience ko namin yung ganun po. Nakita ko yung kay Papa, iba palang buhay kung may pera siya. Kumpara sa wala siyang pera. Yung time nila dati na mahirap sila, akala mo kung maganda talaga pag sa birthday ka magpunta, kung mahirap ka na tao, magtingin yan sila sa iyo. Parang marami na yung kandong tao na to, wala naman itong giambag sa atin. Pero kung mayaman ka na klaseng tao, iba, upo ka pa nila dun sa presidential table, bigyan ka pa nila lahat ng pagkain, serban ka pa nila kung ano-ano, sabihin na magkain ka. Iba ang buhay pala talaga kung mayaman ka. Iba ang buhay ng secured ka, iba yung buhay na pwede mong pasukin dito, ibang mangyari sa'yo. Sabihin na, hindi mo naman madala yung yaman sa langit. No, sure ako, hindi talaga pwede madala sa langit yun. Kasi tangible yun na bagay, ang pera na yan. Pero kahit sabihin ko, hindi ko man madala. Kung nagsipag naman ako ngayon, nagyaman man ako ngayon, posible ako yung natira ng mga tao sa lupa, secured yung future nila, hindi sila maghirap. Hindi man na-enjoy ko man ang buhay ko, at least hindi lang ako nag-enjoy. Pati na yung ibang tao rin. Sabihin ng ibang tao na, magpayaman-yaman ka. Mas makatakot ka na buhay kay posible kang kidnapin. Sabi ko, imposible naman ganun. Si Lusutan nga, matanda na, wala man nakatikid ng kidnap. Si Henry C., namatay na lang. Wala man rin na-kidnap. Sabihin lang, kung magkasasakyan ka, mahirap yan kay baka gasgasin nila. Mas mahirap naman kung nakasasakyan. Nagalakad ka, kung ma-aksidente ka, diretso sa katawan mo. Pero kung may sasakyan ka naman, ang impact dun pa sa kotse. Hindi ka agad sa katawan mo. Isa lang meaning kung ginagasgasan ka. May kotse ka talaga. Sabi ng ibang tao, kahit na ganito tayo kabata, sabi niya, ambisyoso ka talaga, Kurt, okay na ito sa akin. At least mas marunong pa akong mangarap kaysa sa kanila. Kaya ngayon kami nila SPP Roy, kami ng mga kapatid ko, ang ginapuntahan namin parati na lugar is sementeryo. Kung magtaka kayo bakit sementeryo, ito ang pwede kong ituro sa inyo o pwede sabihin sa inyo na pinakamayaman na lugar sa buong mundo. Alam niyo kung bakit? Marami lang namatay na tao na sinama lang sa hukay ang mga pangarap nila. Wala man lang nila nagawa. Ang sa akin, ayaw ko mangyari yun sa akin, sa mga kapatid ko, at sa ibang mga family ko pa o kakilala ko na friends.
At least gusto ko man lang dito sa networking industry, ma-invite ko sila, ma-share ko 'tong opportunity na gina-share natin sa kanila. Kung magustuhan man nila, pwede, pero kung ayaw nila, consider lang natin. Hindi naman talaga lahat ng tao puwedeng magyaman. Sabi ng iba, mahirap naman masyado kung lahat tayo magyaman. Wala tayong tricycle driver, wala nang maghatid sa atin, wala tayong mga waiter sa restaurants, wala tayong mga chef. Ang mahirap lang dito, pati presidente ng Pilipinas, mag-networking rin. Magpunta dito ang Pope. Anong sabi ng Pope? Where's your president? Doon, nagpa-product demo. Di ba? Iba talaga ang buhay pag sabihin natin nasa taas ka. Sabi na it's lonely at top. Kaya yung sports car may two-seater lang, ang bus 50. Sabi ng ibang tao, it's lonely at the top. Oo, totoo, it's lonely at the top talaga. Pero sure talaga ako, mas mag-enjoy ako sa taas kung kasabay ko yung mga friends ko, kasabay ko yung teams ko, kasabay ko yung mga leaders na nag-mold rin sa akin, kasabay tayong mag-enjoy sa taas ng lahat. Sabihin natin magkaroon man tayo ng sarili nating sasakyan, hindi man sabihin na sports car o kahit anong sasakyan na yan, at least may sasakyan tayo. Ikumpara naman natin kung anong buhay na meron tayo dati, na walang resulta, walang nangyari. Iba talaga ang buhay pag nag-enjoy tayo sa taas. Sa ibang tao, makarating ka nga sa taas, pero hindi mo ginakontrol yung meron ka kung magpasok, kung galing ka sa employment, ang ginaisip mo lang talaga gastos. Hindi problema para sa atin yung spending problem. Yung earning problem na. Yung earning problem na yun ang kailangan nating solusyonan. Kung may main source of income tayo ngayon, may tindahan ba tayo, may trabaho ba tayo ngayon, hindi tayo pwede mag-asa lang sa sweldo na yun o sa income na yun. Dahil nangyari yung pandemic. Sa pandemic na ngayon, maraming nawala ng trabaho, maraming negosyo na nawala, nag-down, na-bankrupt. Yung pag-time ng pandemic, hindi maka-transfer ng foods and supplies dahil restriction daw nila sa protocol daw. Sabi ko naman, kung ganito kahirap ang pandemic pala, ano kayang mangyari sa atin kung mag-traditional business tayo? Ang 13.110 natin ng package, posibleng kulangin pa yung pagka-traditional business tayo. Kumpara natin kung magtayo ka ng bake shop o bakery ba, ang 50,000 mo, posibleng kulangin pa yan. Stante mo pa lang, ang tindahan mo pa, yung inventory mo pa, management mo, yung mga empleyado mo, posibleng ang permit mo pa lang daan, kulangin yung 50,000 na yun. Yun ang nagustuhan ko dito sa networking. Maliit ang puhunan, pero malaki ang potensyal. Willing ako i-risk yung 13,110 na yun, kapalit naman sa milyon-milyon na income na pwede natin kitain dito. Sabi ng ibang tao, wala mo ako nakita resulta sa iyo, Kurt. Wala mo nakitang anong tangible na bagay man sa iyo ngayon. Sabi ko, sa ngayon wala. Pero tingnan mo 3 years from now, 5 years from now, lahat ng mga members ng community natin dito sa Renao, I'm sure malaki talaga ang future nag-aabang sa inyo. I'm sure yung mga yung buhay na gustuhin nyo, pwede talaga mangyari. Yung dream travel nyo, yung sa akin, yung makapunta ka sa Balisin, sa Maldives, sabihin natin yung iba, choice nila Boracay, maganda rin yung Boracay daw na lugar daw magbakasyon ka. Maganda yung Boracay na yun kung sabihin natin first time ka pala magpunta. Pero kung maka-experience ka ng Maldives, ibang feeling. Sabihin natin ikaw, nasa Maldives ka ngayon, yung friend mo, nasa Boracay, first time niya magpunta sa Boracay, sabihin niya, Kurt, maganda pala dito sa Boracay, no? Oo, maganda dyan, maganda dyan. Dito kasi ako ngayon sa Maldives. Di ba? Ibang feeling. Mas magiging uplifted ka pa sa narating mo, hindi kagaya sa kanya sabihin natin sa Boracay nga siya, maganda ng lugar ng Boracay. Pero ibang feeling pag makatravel ka sa iba't ibang lugar sa mundo. Ibang feeling na yung future mo, ginaplanuhan mo,
yung sabi nila na wag ka muna mag-isip ng ibang bagay sa ngayon, mag-enjoy ka lang muna. Sabi ko, okay lang wag mag-isip ng anumang bagay sa ngayon. Pero bakit pa gawin kong gano'n? Kailangan naman ipalit yung pagsilip ko sa future ko. At least gusto ko man lang before man ako magpamilya, before man ako magbukod sa family ko, secured ako, independent ako, may sarili akong bahay, may sarili akong mga sasakyan, mga negosyo na ginakunan ko ng income na hindi ako nag-aasa sa parents ko. Ganun rin sana sa inyo. Lalo na sa mga ibang tao na nandito ngayon, I'm sure sana meron man talaga ditong medyo may edad na talaga, wag niyo po sana gawing choice na backup plan yung anak niyo pag-retire niyo. Hindi all the time nandiyan yan sila sa inyo. Hindi rin all the time kaya nila kayong suportahan dahil may sarili rin silang pamilya, may sarili rin silang pangangailangan. Hindi man rin parati na pag sabihin natin na nandun ka sa kanila nakatira, kailangan mo parati maggastos dun sa kanila. Okay lang ganun maggastos ka. Nagasuporta ka rin sa kanila. Pero ayaw ko rin ganun mag-stay ka rin sa isang lugar, sa isang bahay pa rin, magkasama pa rin pamilya. Okay lang ganun magtipon daw, paminsan. Pero kung sabihin mo parati, ayaw ko ng ganun. Hindi pwede sa akin yung ganun. Ngayon, sabihin na natin, choice na lang ng industry dito sa Renao. Ang nakaganda dito sa Renao, kahit anumang sitwasyon ng buhay mo, kahit anumang background mo ngayon, mahirap man, pangit man masyado, grabe ba katindi ng challenges na pinagdaanan mo, isa lang pwede ko sabihin sa inyo, araw-arawin nyo lang ang Renao Global. Sure talaga akong gaganda at gaganda ang buhay nyo. Sabihin ng ibang tao dito, bakit si Kurt ang nagiging speaker natin ngayon? Bakit siya ang naging guest speaker natin? Ito lang sa akin. Kaya nag-choice din ako ng magiging speaker. Ang sa akin, gusto ko lang mag-share kung anong background nangyari sa akin, anong posible pa pwedeng mangyari sa inyo, pwedeng mangyari sa atin in the future. Gusto ko lang mangyari sa atin, I want you to have a bigger, better and brighter future of you. Yan gusto ko mangyari. Hindi tayo selfish dito. Kasi yung pagiging selfish na yun, hindi applicable dito sa industry natin. Ang ginapairal dito is yung leadership, hindi yung pagiging boss. Walang boss dito sa negosyo na to. Lahat tayo ang mga CEO ng mga negosyo natin, ng mga kumpanya natin. Ang kumpanya natin ginadala is Renao. Tayo ang nag-start rin ng negosyo natin. Depende lang talaga sa sipag natin kung willing natin trabaho. Thank you, Ken. Back to you, Giselle. Okay, Kurt, thank you so much. Let's give Kurt a virtual applause. Amazing. Very, very inspiring. Grabe. Ayan. So sa mga audience mo natin dyan, Gen Z or millennials, I mean like, yeah, sabi ni Kurt, he's learning from other people's experiences. So sa mga Gen Z and millennials, yes, learn from us. Millennial pala ako, sorry. learn po tayo sa mga nauna. Kasi kagaya po ni Kurt, he's still 17 years old, right? But grabe yung mindset niya. I mean like, how I wish, Kurt, I was at your age when I realized na pwede palang maging mayroon palang mas malaki kaysa sa akin. Imagine, di ba? So, grabe, super inspiring. And I believe po sa mga millennials at heart, oh, wake up. Kasi po, ayan, galing na po yan kay Kurt. So, yes, grabe, daming learnings. What I really appreciate about this industry is that we learn from everyone, kahit anong background, kahit anong edad. So, we don't just learn from the people na nauna na sa life, but even to the people who are still getting on with their lives. So, ayan, yes, I think meron ba tayong, baka pwede pong mag-request kay SVP Roy
SVP Roy, grabe yung duplication dito grabe. Talagang, yeah, a duplication of SVP Roy. Ang daming, anong tawag dito, learnings. And yes, truly, we are in the best platform. Network marketing, wala na talagang iba. So let's do this, mga connectors. And yes, later we will be having our Zoom presentation. If we truly want to change our lives, if we truly want to live a better life than what we are living right now, then hakot po tayo ng guest mamaya. Yung sinabi po ni Kurt, it's just a, anong tawag dito, kumbaga inopen lang niya yung ating mind kung ano yung pwedeng mangyari sa atin because of Freenow. So again, thank you so much, Kurt. And grabe. I'm so overwhelmed kahit po ako. Yes, congratulations. And I think yan lang po muna. I look forward to our next meet and greet with Kurt para po mas ma-inspire pa po tayo. And yes, congratulations, Kurt. And thank you so much for sharing to us your story. So, ladies and friends, I will see you again later at 8 p.m. po sa ating mass Zoom presentation. Bring a lot of guests and let's learn and let's earn. Thank you so much. Abundance morning, everyone, and bye-bye for now.